Okay. So yun. Sige. Yung gagawin ko is is step by step ko ulit. Ayan, para mas magsisink in. Okay? Coach, sa TAT ka na, no need na. For me, hindi na kailangan. Pwede na idiretso sa supply and demand. Yung dahilan kung bakit SNR kasi yung ginamit natin dati is because yung SNR is yung foundation ng supply and demand. Kung hindi muna kayo nag-aral ng support and resistance, medyo hindi nyo rin magigets kung paano kumuha ng supply and demand. Kasi supply and demand is a type of support and resistance. Yun. So, yun. Pag nag-TAT na kayo, pwede na kayo dumiretso sa supply and demand. Ano lang naman yun, learning curve lang naman siya. Okay. So, I will go through one currency pair sa lahat ng beat framework. Okay, para magets nyo. Right? So, yan. Unahin natin yung letter B. So, alam na natin risk on ang market. Okay? So, risk on tayo, we will buy GBP, Euro, AUD, NZD, CAD. Okay? And then, according to yung journal natin, sino yung naka-spotlight? Oh. 'Di ba ang spotlight dito talaga, Euro, GBP, and CAD. So, kunyari, pinili ko si GBP. Malakas. Naka-spotlight siya. So, kasi steady talaga yung business data. So, kapag sinabi mong steady ang manufacturing industry ni GBP, ibig sabihin, okay yung business. Okay yung manufacturing business ni UK. So, titingnan natin sa COT. Yan. Step 3 na to. COT. Meron ba tayong demand? According to yung COT, net orders are at 30,659, which is 4K more than last reading. So last reading, most likely, nasa 26,000 or 25,000 plus lang ang buy orders ni GBP or yung net orders. So ngayon, naging 30,659 na with yung longs mas mataas. Okay? So according to COT, the longs have increased while shorts have decreased. So ano meaning niyan? Nadagdag ang mga buy orders na bawasan ng mga short orders. So that means yung big players naglalagay pa ng buy orders kasi gusto nila mag-buy. Okay? So that means we can buy GBP. Okay? Sino dito yung mahina? Mukhang si JPY kasi not so much demand. Okay? Kahit yung retail sales lang yung pinag-uusapan natin, wala naman talaga nangyayari. Okay? And then nakikita natin dito sa JPY na COT, bearish siya. Okay? So alam naman natin na ngayon na baka pwede natin i-plot or i-analyze ang GBP, JPY. So once na-analyze na natin yung broad market view, economics, pati yung COT, tignan natin kung anong nangyari kay GBP, JPY. So yun, I'll go through yung mate formula again. Yan, uptrend. Tapos sa D1, hanap tayo ng mga supply and demand. Yan. And then, yung gagawin natin, since alam na natin may demand level dito, antayin natin na pumunta dito sa demand level yung price. Okay, yun yung step 1. And then after that, kapag umabot na si price sa demand level, then titignan natin si FXSSI. Kung malakas ang contrarian bias natin sa GBP, JPY, meaning mas madami ang sellers kaysa buyers, then we can place a buy order here. Pero magpa-place lang tayo ng buy order if meron tayong candlestick pattern. And then syempre, gagawa tayo ng exit strategy dito sa level na to. Okay? Yan. So, yung mangyayari, no, for exit strategy, kayo yung gagawa ng sarili nyong exit strategy. Like how many pips yung pipiliin nyo. So, for me, ako 30 pips yung pinili ko. Okay? So, bakit 30 pips? Yan. Kasi, like I said just now,
Sa isang araw, kapag 30 pips yung SL mo, malalaman mo na kung talo ka. Okay? Kasi ayoko kunyari malalaman ko matatalo pa ako in 2 days pa, 3 days, di ko kaya yan. Gusto ko agad-agad malaman kung matatalo ako hindi. Okay? So, paano ko paglaruan yung lot size kapag 30 pips ang SL ko? Ganito yan. Okay? Yung pinakamaliit na account ko nasa $2,000. Okay? So, if I use, for example, no, conservative ako, gusto ko mag-risk ng 1% lang ng capital ko. So, ang 1% ng 2,000 ay 1%. Okay? $20 per trade. $20 per trade. Okay? So, per SL ko, hanggang $20 lang yung pwede kong iwala. So, 30 pips, di ba? Let's say, yung lot size na pwede dyan ay siguro nasa, kung finalo natin yung table, no, siguro nasa 0.06. Ayan. Yung lot size dito ay nasa 0.06. Okay? To 30 pips. So, yung mangyari dito, yung max na mawawala sa akin ay nasa $18 per trade. Okay? So, yun. To 30 pips, 30 pips, 0.06 lots, $18 most likely mawawala sa akin sa isang trade if natalo ako. Okay? So, ganyan yung pagkagalaw ng pips. Ayun. Ayan, kung nakikita nyo yung drawing dito. Yan. Coach, pwede bang 10 pips lang? Pwede. Kailangan super accurate yung ano mo. Kailangan super accurate yung pagtama mo ng supply or demand level. Walang problema yan. Yan. So, yung problema kasi sa 10 pips is sobrang tight siya. So, kung talo ka, like let's say, matatalo ka agad. Wala nang drawdown. So, gawin mo yun kung sobrang confident na very, very accurate yung hit mo. Coach, paggamit po ba 30 pips SL? Ako kasi hindi ako gumagamit ng ATR. Preference ko yun. Yung gumagamit ng ATR, ayan, sila Coach Job tsaka sila Coach Jello. Yan. So, pwede mo rin gamit yung ATR even for this. Even for sa TAT. Kung mas trip nyo gumamit na ATR para mas systematic, pwede naman. Ako, sinaksak ko lang talaga at 30 pips kasi sa personality ko yan. Maaga ka ma-stop out if less than 30 pips. Pwede if hindi accurate yung hit mo. Kasi may mga iba sa sobrang accurate ng hit nila, pwede sila maging profit agad. Ayan. Pero ayun, yun yung mga medyo grabe na mag-trade. Ayun, ako wala pa ako dyan yung magiging blue agad. Ayun, paminsan mag-aantay pa ako ng few minutes or hours bago maging blue. Yan. So yun, ako pinili ko lang talaga 30 pips out of yung preference ko. Ayan, kasi alam ko kapag 30 pips yung SL ko, malalaman ko kung talo na ako within the day o hindi. Yan, so sabi nga ni Coach Jello, nakadepende talaga sa strat mo. So medyo kailangan mag-experiment kayo na unti. Tsaka like sinabi ni Coach Job, 'di ba, kailangan ng unting self-mastery tsaka self-awareness para malaman mo kung ano yung bagay sa'yo based on ano. Kasi let's say, ginawa mong 50 pip yung SL, tapos nakikita mo for 2 days red yung account mo. Kapag 50 pips kasi medyo wide yung SL mo eh. If kaya mong i-take na magtagal ang loss mo for 2 days, tapos hindi mo alam kung talo ka or panalo pa, then okay sa'yo yung mas wide na SL. Pero kung gusto mo malaman kung talo ka na within the day, 30 pips okay na yan. Coach, ma-avoid ba natin ang stop hunt? Pag ginamit mo yung supply and demand, oo. Kasi usually nagsa-stop hunt ang mga big players sa mga
sa mga short-term support and resistance. Yan. Kunyari, example lang. Oh, let's say nag-H1 tayo or M30 for that matter, no? Yan, mag-M30 tayo. Okay? So, ito, M30 pala, sorry. Yan, M30 tayo. Yung mangyayari kasi dito is, kapag short-term trader ka, and kapag di ka nag-aral ng TAT, or hindi ka nag-aral ng hindi ka nag-aral ng TMT, iisipin mo downtrend to eh. More often than not, iisipin mo downtrend to. Okay? Ngayon, may mga iba kasi, hindi nila nasa spot itong demand level. Okay? Yan. So, yung mangyari dito, yan. Iisipin mo tawag dyan? Kung naisip mo, let's say, downtrend to, pwede ka pwede ka magtuloy-tuloy. Okay? Ang usually ginagawa ng mga big players ay gagawa sila ng scenario na ipopush ka na mag-sell pa. Okay? Ngayon, demand level to, di ba? Anong ginagawa ng mga ibang newbie traders? Hindi nila tinitignan to as level, tinitignan nila to as line. So let's say, sell sila dito, di ba? Yan. So, more often than not, kapag na-break to, ano yung ginagawa ng mga ibang newbies? Nagtutuloy pa rin sila mag-sell. Kasi 'di ba, according to the rules, yung usual rules, kapag na-break ang support, pwede na mag-sell or pwede magtuloy-tuloy. Hindi nila alam may demand level pala dito. So isang form din yan ng stop hunt. Okay? So example lang naman. Another form of stop hunt is yung mga chart pattern na hindi ginagamit na maayos. Yan, isang example din yan. Tingnan natin, baka maghanap tayo ng example. Ano kaya maganda? Ito. Yan. M30, double top to. Diba? Ano nangyari sa price? So, yung nangyari kasi is usually iniisip ng newbie trader, let's say sa H1. Ayan, double top to, diba? Usually, ang iniisip ng newbie trader, double top, magsisell ako. So, diba, hindi nila tinitreat ang level as a level, pero as a line. And then yung ginagawa nila, to, di ba by right kapag double top, kailangan mag-sell ka sa neckline. Yung ginagawa kasi nila ng mga newbies, nagsisell agad dito. Hindi pa nga nag-breakout, nag-sell na agad. Bakit? FOMO. Yan yung dahilan. So kapag nakita ng let's say may isang big player, sabi niya, uy, pwede natin i-stop hunt to. Ayan. So yung ginawa, meron sakto may demand level dito. So sabi ng big player, sige nga, hindi niya alam may demand level dito. Gawa tayo ng double top. Ayan, para i-push siya na mag-sell. So syempre naman, iisipin ng newbie, uy, double top. Sige, mag-sell nga ako. Okay lang yun. Sell siya dito, di ba? So ang daming stop loss dito. Di ba? So yun nangyari nung umakyat yung price, natamaan lahat ng stop loss. So yun, if nag-aaral kayo ng supply and demand level, yung chances na ma-stop hunt kayo, sobrang lessened na. Coach, meaning 60 pips TP mo. Oo, yun yung standard ko. Paminsan nagpo-push pa ako to 100, mga ganyan. Paminsan 50, ganyan. Pero yun, pag 30, mga ganyan, 50, 60, kung kaya ko, 100 ko. Ayun, if kaya. Pero syempre, nakadepende na yan sa situation, sa trade. Coach, gumagamit ka pa ba ng support and resistance? Yes, gumagamit pa rin ako ng support and resistance.
Usually gumagamit ako ng support and resistance para sa exit strat ko. So for example, yan, example lang. Yan. H4. 'Di ba according to yung supply and demand rule ko? Yan. Dito ako mag-enter. So let's say umabot na yung price dito. Yan. Then may candlestick pattern ako. Saan ba ako mag-exit? Wala naman kasing supply level, 'di ba? So ang gagawin ko, maghahanap ako ng support ng resistance level. Kunyari ito. Yan. So yung mangyari, kung magti-TP ako, baka magti-TP ako dito sa resistance level na to. Yan. Pero yung entry ko usually supply and demand na. Yung support and resistance usually ginagamit ko siya for exit strategy kung saan na ako magti-TP. Okay, especially yung mga major support and resistances. Yan. So yes, relevant pa rin yung support and resistances.